Hello mga prinsesarang ina, pero Fiona sa personal. Maaga nga akong gumising ngayon. Kasi may na-receive tayong good news kagabi. Mamimigay daw ng ayuda si Mayor. Sa sobrang excited ko parang di ako makatulog. Kaya naman maaga akong gumising at naghanda ako ng kakain naming almusal. At syempre, ano pa nga bang iluluto natin? Di sardinas. Tapos lalagyan ulit natin ng okra, kamatis at kangkong. Sabi nga ng mga anak ko, mami, gulay na naman. Baka naman abutin tayo ng 200 years old yan, di pa tayo namamatay. Syempre, ganun talaga. Kaya naman naisip ko na magluto rin ako ng hotdog para kahit papano naman, mabawasan ng isang taon yung 200 years old nila. Iginisa ko na nga yung bawang, sibuyas, at kamatis. Tapos, inilagay ko na yung sardinas. Pagkatapos, ilagay na yung okra, lagyan ng konting tubig. At kapag luto na yung okra, ilagay na rin yung kangkong. Alam ko may masasabi kayo sa kawali ko. Kasi unang basher ko yung asawa ko dyan. Hindi siya nakaka-aesthetic, pero mahal na mahal ko yung kawali ko na yan. Pang sinaunang kawali, kaya naman mukha na akong sinaunang tao. Kasi mas nasasarapan ako sa luto ko pag itong aesthetic na kawali ko yung ginagamit ko talaga. Isang dilata nga lang pala na sardinas yung niluto ko. Kasi naman, pag madami naman, hindi rin naman namin nauubos. Sa okra naman, kami lang dalawa ni Bunso yung kumakain. Kasi ang baby girl ko, kangkong lang yung kanya. At hindi nga rin siya naubos kasi umalis din naman si ate kanina. Ang aking panganay nagpunta sa Tagaytay. Kaya ayun, ulam pa rin siya hanggang hapunan. Parang nagsawa na rin si Bunso. Kaya naman naghotdog pa rin siya nung hapunan. Dumating din dito yung auntie ko na pasarap din sa pagkain ng alamang. Galing sa kapitbahay. Diba, nakalibre din kami ng ulam, nakaalamang pa. May alamang na may talong, may okra pa. Salamat sa kapatid ko may paayudang ulam. Pakasarap talaga magluto ng alamang ng nanay at tatay ko. Sana pag napanood, bigyan ulit ako. Kaya naman wag na kayo magtaka kung ang katawan namin pang Fiona. Kasi naman, laging masarap ang kanilang niluluto. Siguro kamag-anak namin yung may-ari ng Ajinomoto na vetchin. Kasi parang may vetchin yung mga dila namin sa panlasa. Lahat na lang masarap. At ayan nga pala, niluto ko na yung hotdog. Hindi yan sunog, nilaga ko muna yan sa tubig. Tapos nilagyan ko ng konting-konting mantika lamang. At diyan, meron ka ng pulang hotdog. At eto na nga, nakapunta na kami sa school. At Diyos ko po, opo, nakikita nyo, napakadaming tao. May pa-cash out na bigay si Mayor para daw sa mga estudyante. Abay, syempre, paldo-paldo tayo ngayon. Dalawa ba naman ang aking estudyante, di ba? Talaga namang ang ngiti ng mga nanay. Kaya naman tiis sa init, sa ingay. Dahil ang ending ay syempre, may cash na. Pero dahil magkaiba ang oras ng bigayan ng mga estudyante, at yung kabatid kong pang Fiona ang katawan nagutom na, mapasama pa naman magugutom tong kapatid ko na to. At baka mahimatay, hindi ko siya mabubuhat. Kaya naman pagkakuha namin ng unang cash, galing kay Mayor, syempre naghanap kami muna ng makakainan namin. Kaya sa aming Mayor, maraming salamat po. Kasi naman nakapagmakdo kami ng aking kapatid. Pero Mayor, hindi ko inubos ha. Konting bawas lang, nagutom ba naman? Di ba nakita niyo yung mukha ng kapatid ko? Hindi na maipinta sa gutom. Kaya naman Mayor, salamat po, may pamakdo ka. Tapos yung kalahati, nasa mabubuting kamay na ng mga bata. Kaya naman madali kaming kumain ng kapatid ko kasi babalik ulit kami sa school. Para naman kumuha ulit ng ayuda para sa second batch. At inabot na nga kami ng tanghali. Pero napaswerte naman kasi pagbalik namin, ang bilis lang kasi pang-apat lang kami sa pila. Tapos mabilis lang ang proseso. Kaya, ayun, pumaldo na naman. Napakaswerte ng napakaraming anak ngayong araw na to. Kasi naman, kung 10 yung anak mo, malaki-laki yun. May grocery ka na, may isang kabang bigas ka pa. At ayan nga, kakaunti na ang mga nakapila. Hindi katulad kanina na sobrang siksikan talaga pagdating namin. Kaya naman, umuwi kami agad ng aking kapatid. Maraming salamat sa nanood ha. Intayin mo ulit bukas.